Okay, mga igan, ang balitang nakabandera ngayon sa mga pahayagan at news website. Sisilipin na po tayo natin, no? At para sa ating mainit na tignan nyo, napaka-dark mo. balitaktakan. Oo nga, Oo, ano ba ayun. yan? Nandiyan, natakpan tayo ng ano. Ayan. Natakpan, tinamaan. Jordan! Okay tayo dyan. Okay. Makakasama natin muli ang ating kakampi si Maring Winnie Monson. Walang footlight. Ay, walang Maring Winnie. Oo nga. Hindi, tingnan mo, maganda naman, Alam niyo Raizo. mga Maring Winnie. Tignan, nasaan Bati ka na. ako? Nasaan, Aber? Ayan. Tignan nyo, walang footlight, yung aking... O, anong balita natin? Ito, Inquirer Dadet at Sunstar. Nako, ito, yung sinasabi Maring Winnie na baluarte ni Paulo Arroyo sa Cebu. Nakukuha na raw ng kampo ni Presidential Candidate Senator Manny Villar. Nakipagkita po si Villar sa ilang kongresista at local officials na kaalyado ng grupong One Cebu na binuo ng maimpluwensyang Garcia clan sa Cebu City. Pagkatapos ito, inanunsyo ni dating Cebu City Mayor Alvin Garcia ang pakipag-alyansa ng kanyang Kusog Party sa Nacionalista Party ni Villar. Nako. Pero ang pisa ni Garcia na si Cebu Governor Gwendolyn Garcia, mananatili daw ang standard bearer, yung suporta niya sa standard bearer na si Gibo Chedoro kung sa darating na Sabado, hindi matutuloy ang pag-endorse niya kay Loren Legarda. Diyos ko, ano ba namang klaseng Ito bang usapang complication ito yun? ay nangyari sa Obviously. Madrid? Hindi. Di ba? Di ba? Hindi ba? Di ba? Di ba halatang halata? Di ba? Pero tignan nyo, ha? Ito na naman ang mga political families. Ano yung tinatawag mong namamangka sa dalawang ilog? Maghahati-hati sila. Halatang halata. Eh di, ang ibig sabihin nun, hindi sa prinsipyo ang pinag-uusapan yan. Pansarili. Ang pinag-uusapan yan, pansarili at saka convenience. Ah. Hindi ba? At saka, well, I'll tell you something, Igan. Given yung performance ni Winston Garcia sa GSIS, nako, mabuti na lang andun sila sa kabila. You know what I mean? Okay. Basta ako, Hati-hati ba yung Garcia? kung saan magpapanig si Winston Garcia, doon ako sa kabila. Eh hindi po ba? Eh tignan nyo ang ginawa niya sa GSIS. Ako, at saka, hindi ba nakakasuspecha yon? Very, very loyal si Winston Garcia kay President Arroyo, hindi ba? Oh. And that's why miski talagang galit na galit sa kanya mga miyembro ng GSIS, andyan siya. Tignan mo. Ang ibig sabihin dito, either disloyal siya kay Presidente Arroyo or meron usapan dyan. May dahilan. Excuse me. Yan. Nako. So, ilang pang kaalyadong lokal ng Pangulo ang imbis na kay Gibo Chedoro ay mapupunta kay, di ba? I don't know. But the point is, Cebu is supposed to be the President Arroyo's bailiwick. Yan. Di ba? Paluarte niya yan. Second home. Ayan ang nagpapanalo sa kanya nung 2004. 2004. Okay. So, you know, this is very suspicious. At ako, disgustada na ako. Ayan. Ay, Okay. wag kayong magboto sa mga politikong ganyan. Okay. 98 days na lang po si Pangulo Arroyo sa Palasyo ng Malacanang. Ko? Sa Manila Bulletin, nasa kamay na muli ng mga otoridad ang dating Maguindanao Police Chief na nasasangkot sa malagim ng Maguindanao Massacre noong November 2009. Dadakip si retired Superintendent Adam Piang sa Bago Aplaya, Davao City, bahigit isang buwan matapos tumakas noong February 16. Di naman siya kasama sa mga nakasuhan sa direktang pagpatay. Pero nauna na siyang naaresto matapos may madiskubre at masamsam na mga arma sa kanyang bahay sa Sultan Kudarat. Excuse me, Igan. Oh. Bakit hindi siya inaresto? In the first place, yung pangalan niya tunog na tunog from day one of the massacre. Hindi ba? Yung sa convoy, yung Superintendent Piang. Piang. Alright, bakit hindi siya na-aresto? Ikaw ang nagko-comment dyan at saka ikaw ang newscaster dyan. Naimbitahan siya. Ayun. Ang problema, habang iniimbis siya, parang nawala siya sa nakatakas eh. Kita mo na nawala. yan. Hindi nagkaayusan na sila ron. This guy, tignan nyo, superintendent yan. Rank of colonel yan eh. Hindi ba ang superintendent? Bakit hindi siya kasama nung original? Bakit binigyan siya ng special treatment? Ganyan tayo nagkakawalang gana sa ating gobyerno at saka sa administrasyon eh. Kasi parang the law is different for different people. Hindi ba? O tignan nyo ang nangyari. Eh di nagkahalataan rin. You know, they could not stop. They could not cover up for him. Ayun na, nauna ngayon, tapos nag-eskapo pa siya. Anong ibig sabihin nun? Akalain niyo yung mga pulis pa ang ayaw magpunta sa jail. Hindi ba they're the first one who should obey and hold up the law? Tignan nyo yan.
there's something wrong with that police PNP, hindi Okay. ba? Lipat tayo sa GMAnews.tv, Maring Winnie, hindi na PICOS machine na gagamitin para tiyaking Naging manual na. Oh, sige nga. authentic yung mga balota ay sa Comelec. Mano-mano na lang daw ang i-check ng mga security feature sa tulong ng ultraviolet lamps. Wow! Paliwanag ng komisyon, meron daw kasi mga official balot na hindi maayos ang UV markings. Hindi raw talaga maiwasan minsan na parang nagagalaw daw ang alignment nito sa pag-imprenta. At dahil wala na sa ayos, maaaring i-reject ng PICOS kahit balido yung balota. Oh, kita mo na yan. Ayan na, ha? Hindi ba kasali dyan sa buong proseso yan? Yung PICOS na yan, meron internal ultraviolet light para pag pumasok ang balota, nakikita na. O, bakit hindi makikita ngayon? Kasi may problema sa imprenta. Tabingi. Hanggang ngayon, by the way, hanggang ngayon, hindi pa tapos ang mga balota. And then, you know, they have to print 900,000 ballots a day in order to get, hindi ko alam kung ano yung mga delays. Tingnan nyo, Nasira isang imprenta. saan tayo matatapos? Di hindi ba manual uli? Ayan, lalagay mo, embes na ipapasok mo yung sa machine tapos Mababasa. ultraviolet, kailangan bago mo ipasok sa machine, lalagay mo sa ultraviolet. Okay ba itong balotan Tapos, to? ang problema dyan, hindi natin talaga alam kung ayan ay ultraviolet. Hindi ba? Wow. Wow! Bantay na Talagang naman tayo. Hindi ko alam kung ano ang mas incompetent dito, yung COMELEC o yung Department of PICOS. Defense. Hindi, yung Department of Defense. Nakita mo yung hindi ko nalaman yung sinabi mo sa akin the other day Na? about that Defense Undersecretary that was Ay, biglang tinanggal yun. Tinanggal. Oo. At akalain mo sinabi ni Gary Olivar, the President does not have to explain. Sino ba siya? Of course, the President has Kailangan to explain. ma-explain. Especially because Ngayong panahon na ito. Yes, especially because that Undersecretary had the reputation of being clean. Clean. You know, bakit siyang ialis? Yun. May kasalanan dyan ang Presidente. Meron na kasi siyang ibubulgar Hindi na... Meron siya ibubulgar na anomalya kasi. Hoy, mga kaibigan, hoy, mga kapuso, itong, tayo ay hindi ito monarchy. Hindi wala tayong reyna Demokrasya. at saka hari na, who are you? I don't have to explain. Of course, you have to explain to the people, especially if the officer or the official is a good man. Okay. Diba? Or a good woman. Excuse me. Maring Winnie, salamat po. Yan po ating banner stories, mga igan. At Okay. unang balita na Tingnan tayo. mo, look at, you are, Ito? parang may ketong ka. Ang maunang balita sa umagang ito. 5 student leaders na inaresto matapos ilabas ang mga kagamitan ng PUP na inquest na para sa reklamong robbery. Chairman Emmanuel Angeles nangakong hindi aaprubahan ang pagtataas ng matrikula sa PUP sa gitna ng tumitinding protesta. Estudyante, patay matapos saksakin ng kapwa estudyante sa loob mismo ng kanilang eskwelahan sa Bulacan. Lalaki, sugatan matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa isang AUV sa Quezon City. 16 na bagon, kumawala sa tren sa Norway, 3 patay. At bagong Hollywood heartthrob tampok sa pelikulang Clash of the Titans. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Limang student leaders na inaresto matapos ilabas sa mga kagamitan sa PUP na inquest na para sa reklamong robbery. Magdamag naman silang binantayan ng kanilang mga kasamahan sa headquarters ng Manila Police District. Mula sa Maynila, may live report si Trisha Zafra. Trisha? Rhea, sinampahan na nga ng kaso ay ng reklamong pagnanakaw o robbery at sumailalim na rin sa inquest yung 5 estudyante ng PUP na inaresto nga kahapon. Nakakulong ngayon sa Manila Police District ang 5 leader estudyante na sina Chaser Soriano, Presidente ng PUP Student Council, Abriel Mansilungan, Judy Ann Fabito, PM Canela at Faye Umagat matapos silang arestuhin kahapon at sampahan ng reklamo kagabi dahil sa di umano'y pagnanakaw ng 13 armchairs ng PUP na nagkakahalaga ng 850 pesos bawat isa. Sakay ng jeep, inilabas ng mga estudyante